Ito kang Attorney Senen Luis Angeles, ang atong Vice Governor sa Zamboanga del Norte o Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang ilang regular session matag Lunes alas 2 sa hapon sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall. Thank you so much, Attorney Senen Luis Angeles. Daghang salamat nga to ka Attorney Julius C. Napikit, atong Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Yusek Rosilio Matoy Barinaga sa National Anti-Poverty Commission, CONAPSI. Daghang salamat usab ngadto sa JNP Fruit Nursery and Lumberyard nga nahimutang sa Barangay Lingasan, Lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Aduna sila branch diri sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog ang JNP Lumberyard. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Daghang salamat ngadto kang Attorney General Jojo Napigit, lawyer, notary public o gingon man city councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat nga to ka Mr. Henry P. Chanero, ato ang Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Hong Kong. Daghang salamat nga to ka Mr. Muhammad Hassan Adjo, ang ato ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Of course, daghang salamat nga to sa Janus Marketing nga namaligya sa nilain nga mga spare parts sa inyong mga sakyanan sama sa Hyundai, Suzuki, o uban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing, gipanagiyahan ni Kanhi Barangay Chairman sa Miputak, Janus Yu. Matawagan sa telephone number 212-1148 na himutang sa Quezon Avenue ang Janus Marketing. Daghang salamat nga to ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Thank you so much, Ma'am Mela. O gingon man sa ngadto kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Daghang salamat sa kanunay inyong pagsuporta sa kapihan sa Dipolog. Ngadto kang Councilor Alimarlo Dagpin, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan. Thank you so much. Ngadto kang Congresswoman Glona Labad-Labad. Daghang salamat Congresswoman Glona Labad-Labad, ang atong 2nd District nga Congressman sa House of Representatives sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat usab ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines nga nagkanayon dili mo tanom og kahoy, dili mo tukod og bisag unsang infrastruktura haduol or ilawom sa transmission lines. Matud pa sa National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Elizabeth Ladaga, Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa nga nagabasi sa Iligan City. Nagpahibalo usab ang NGCP nga ang ilaang 138 kV line transmission project nga naglatas sa lungsod sa Sergio Osmeña, lungsod sa Pinyan ug lungsod sa Pulangco hapit na matapos, no? Anytime this year matapos na ang 138 kV line sa NGCP. Dako kini nga kalambuan sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Stay safe. A message of concern coming from the National Grid Corporation of the Philippines. Daghang salamat usab ngadto kang Board Member Ronilio Boyli, panelist nato sa kapihan sa Dipolog. Ngadto kang Attorney Ruben Biligorio, ato usab nga panelist sa kapihan sa Dipolog. Og ingon man daghang salamat ngadto kang Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Og last but not the least kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated. Thank you so much. Ana ipatukod niya sa Lower Irasan lungsod sa Rojas ang Petra Cement Incorporated. Pinaagi kang Engineer Gilbert Cruz. Thank you so much. O sa ato ang legal consultant nga si Attorney Crescencio Palpagan Jr. Thank you so much. Kaya ang ato ang kanhi legal consultant na himo namang judge nga si Judge Kenneth P. Rosal. So thank you so much. Greetings to Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. So, daghang kay salamat, makoto ang nagdala kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. O karon, atong i-acknowledge diri ang paghiabot sa atong mga bisita karubutaga aron makahisgot na kita sa mga importante kayong ang kasayuran nga atong ipaambit sa atong mga katawan sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. We are honored and privileged enough to acknowledge the presence of Mayor Eugene Caballero of the Municipality of Manukan. Daghang kay salamat Mayor sa inyong pagsanong sa atong imbitasyon karong butaga. Og good morning Mayor and welcome to Kapihan sa Dipolog.
Good morning, Edith. Katumpanan, lagi sa taga Manukan o ni naminaw karong buntaga sa atong kabildo din sa kapihan. Thanks so much, Mayor. Usab atong i-acknowledge diri ang paghiabot sa atong gwapa nga Health Education Program Officer sa Provincial Health Office, si Ma'am Wilma Bulan. Good morning, Guaps. Oh, good morning usab Ma'am Edith. So niana po usab ang Provincial Health Office maghatag kaninyo og updates para sa kaayuhan sa atong panglawas. Mayong buntag. Okay, thanks so much. Later on, ato makonect ang unsay programa pod sa PHO dito sa lungsod sa Manukan Specialist. So bahin nga bago silang nabahaan unsa po'y mga sakit simba kulang no nga makuan. So ato nang mahisgutan later on kauban ato ang halangdon nga mayor sa lungsod sa Manukan. Pero sa dili pa nato dabudabuhan o pangutana si Mayor Eugene Caballero, i-acknowledge una nato ang paghiabot usab ni Rose Gonzales, atong Nutrition Officer sa Provincial Health Office. Good morning, Rose, and welcome back to Kapihan sa Dipolo. Good morning sa tanan. Good morning, Mayor. Good morning, Dave. Good morning usab sa mga naminaw ani nga kuano kanang kapihan sa Dipolog. Usab na napud kami diri aron pag-promote aning ni ang Goiter Awareness Week karon. So, nasayod magyud ta kun unsay hinungdan no kaning ni ang Goiter o pagahisgutan ko na siya karon. Ang importante nga ang usa ka tawo insakto gayud no sa ayudin ngayong gikinahanglan para dili ta magka-goiter, gawas sa goiter, daghan pang mga komplikasyon nga mahiaguman especially sa ato ang mga kabataan nga nagtubo. Usbon ko, good morning sa tanan. Thank you so much. Dayon, ari ko ni Mayor Eugene Caballero kay bago in taon ni nga nag-suffer og kalamidad ang iyang lungsod sa Manukan. Last Sunday, diri si Mayor John Henrik Valliser sa lungsod sa Rojas o kauban usab ni Konsyal Alimarlo Dakpin sa Dakbayan sa Dapitan. Naghiskot kita sa unsay mga damage no report sa ato ang Dakbayan sa Dapitan o sa lungsod sa Rojas. This time around, atong ikauban si Mayor Eugene Caballero alang na usab sa iyang damage report o uban pang mga plano sa lungsod sa Manukan. Ilawom sa iyang pamunuan. So, Mayor, palihog pakisayrita kon unsa na karon ang update, ang status sa atong lungsod sa Manukan human sa milabay nga baha last January 16, that was a Monday. Alang sa kasayon sa tanan, sa niaging kalamidad, more or less, aduna tayo mga 538 ka pamilya na apektuhan. So, sa among subay-subay, 22 ka barangay, murag hapit man tanan na apektuhan, pero ang iban, gamay-gamay lang. So, niyato yung aktuha gayon, unpassable ang kasagaran sa mga barangay roads, pingas taas. Pero, salamat lang po na doon na tayo mga ekwipo, kagalingon, kunya nitabang po ang atong provincial government, ipadala po dayon ang mga ekwipo. So, among gi-clearing. So, more or less, 2 days after, ubay-ubay na mga barangay maatuan na yun. So, galing ito panahon na po, the following day, ni Adto ni dayon, kuyog sa mga DSWD, sa doktor, ng hatag ng mga ayuda, no? O, salamat po po sa atong mga Bureau of Fire, sa PNP, o sa atong mga katawhan, no? Nitabang gayon itong panahon na gayon, nagtinabangay. Itong mga sityo nga doon na mga kalamidad, galing murag, hasta ang highways itong panahon na, dili ang pasabol, no? Sa portion sa Apodisakan, sa Aguirre, o diya sa San Antonio, diya sa Litras na Pita. Sa along bahay yun, dako ayong flash flood, mas dako-dako ang damage sa Aguirre o sa Apodisakan. So, mani nga, pagkaroon noon, ang dalang mangudali mga mabalik pa sa naging ba, pero pasabol na. Sige pagyapog clearing karon. So, unfortunately, doon na tayo kalamidad na doon na casualty dito. 80 years old nga Mirabilis na matod pa nila tungod lagi sa Kabaw
dako na kay baha ni labang gyud siya. So Para ma-rescue niyang kapwa. yung kapwa taon. Ya, doon na po yung bata na ano dito sa San Antonio Barangay, pero it was found out nga sa taga kanto sa Rojas, Sa Rojas. side yan naman. 7 years old. Okay, Tama. agahapon po Mayor, man akong ipangutana po nimo ni earlier, kay gahapon nag-text na ni Daina Diestro sa ABS-CBN kay nangadto sila sa Barangay Mati, lungsod sa Manukan, wala kalahos ila sa karan kay nalubong sila, mauto kay niadto sila dito kay ila ang tagsubayon kuno katong report nga dunay missing nga bata o wala sila man kuan, wala man sila kalahos mo to nag-text na mingon ko nga akong ipangutana karon modaga kay bisita man kanamo sa karon sa kapihan. Sige po lang. Tinood na, no? Doon na yung missing nga bata, si, kung ano to, Tawak, 8 anyos, lagi, muro na kung ano, labang o suba, ito panahon na ni Agyan Plus Blood, nawala. Hantod karon lagi makit, Okay, so we'll go to the relief operations of LGU Manukan, Mayor, and then, syempre, ang una man jud ana, ang LGU man jud, whatever calamity, no, mahitabo sa lungsod, especially so nga, ikaw mo'y namunuan sa lungsod, like Mayor John Henry Paliser. Kumusta ang inyong relief operations, day by day, no, sugod pagsugod sa kalamidad, kay murag gamay ra man gud pud ang di ba ang nakalaan nga kwarta. So kumusta ang day to day ninyo nga relief operations sa daghan gud ang mga barangay, daghan mga katawhan na apektado? Ang nagtabo ito, the following day, nagpa-meeting ko disaster council, then i-declare ng state of calamity, then gani anang aktuha gyud sa pizza di size mo di city, no, di size ko to. January 16 to baha 16. na hapon. Anang hapon yun, among declare ang klase nga, anang hapon kay Suspension suspend classes. ang klase para makauli din kay hasta nga niyang musipyo, nabahaan. Pero gamay man nung kayo, tingali 1 foot lang yung mga sheet flooding nga ba. Pero ang sabang mga lugar yun, tagahawak na yun. Muna nga, ito panahon na ba yun, nilihot ang atong disaster din yan. Itong namigipang rescue sa Patunan, Dapita, Patunan, sa Aguirre, nagamit na itong mga PC nga gipangguan kay lalo man kayo. Sa following day, naghatag yung mga relief goods. Sabi ito mga bugas, pasalamat po ko sa atong DSWDO nga ampik yung kayo basta mga atong mga sako sa munisipyo. Kami sa province na ito. Following day nga ito province sa Aguirre, naghatag po. So salamat yung kayo. At least, ato panahon na panahon ko nagka-ilusa, pagpanghatag. So gidala po na ko gani ang doktor dito sa Padisakan, dito po ni kunya na may programa nga unta nga karon pag wala na panghatag ko mga baso, mga langgana, lahat to, nagano pa ginawa nito katong mga balaw ginawala at panghatag ng pinamapil. So katong pag-adto na mo dito kay not 100% yung mato sila kay nagbutaw kay ilimpyo sila mga balay. So pagkaroon na pa pipila nga mo ato sa lungsod sa munisipyo yun. So amo ya pong pagtagal mga assistance. Sa pagkakaroon niyo kanang lessons learned ba, no? Unsa kaayo ang imo ang plano nga simbako nakunwod nga nanapoy kalamidad nga mahitabo, unsa kaayo ang inyong yung priority nga programs, projects para aning disaster preparedness kay murag mao man gyud all over the Philippines, mao na gyud ni ang ato adjud nga priority gyud karon kay kanunay ang disaster tungod gagawin ni sa climate change, no, kay sa atong environment nagasira na po uban pa, no, so daga kay mga factors pa, contributing factors behind ini. So unsa po imo mga priority programs and projects when it comes to disaster preparedness in lungsod? When it comes to infrastructure, tingali atong ayon gyud pagkuan ang atong drainage system. Kay noong tungod mugod po sa karon nga ongoing ang expansion sa kalsada, ngunang some of the
mga drainage canals na tingali di pangguba wa pa makuha na lang ni gamay og kwan hasta wa po masukad-sukad na nga malunod pa hasta ang munisipyo. O lagi. Munang karon kamo gisubay dito tungod lagi kay doon na magigipang gipang in place nga mga project karon bag-o to expansion sa National Highway unya ang mga kanal gipangguba mo kung nito nga wa tali dito sa kwan dagat na yan ang so hopefully tingali atong ay pa-strengthen ang atong communication system kay aron na tawagan daw ang tanan so far then tingali ato siyang ikaw i-train og mayo labi na gid sa mga nahitabo karon kay murag mo naman gani karon Muna i-train. train sa atong kwan unya ano pong gihuna ang ating ali i-total ban ko tali ng pagputulog mga kwan kahoy kay ako nalantawan kasagaran ko pila katak mga nga puro kahoy baligyan ko sa siyong mahurot atong mo na nagkakuan wala na yung mahurot mo kwan pagin sa atong mga tubig no so namay lang mga livelihood program na makaya mo doon yung hatang kahoy. So, bali, Mayor, nangutana po niya ni Mayor Baliso sa Rojas, kumusta po imong calamity funds? Kay kabulumantan nga, kada lungsod, naadyo na gipundo, pero di man dyan na kaigo when it comes to disaster and calamity, dyan na actual kay da kami dyan na ang unsa po estimate sa imong damage sa property, sa agriculture, gawa sa lives, no? Kabahan sa pagkaroon ngayon, bisa nag-declare ng state of calamity, pagkaroon na kami ni katong pundo yun nga sa miyaging tuig, kapag yun hirap yan. Bali parehas ni Mayor Baliser nga 2015 pa kuno to yung unang gigamit. Then mahurot ko to 2015, 2016 na pa siya itambay kuno nga para kuan ana. Pero daghan man gud ang manginahanglan gud Mayor. Muna na Atin na pinood. Gani karon on the way patas clearing, after that mag-rehab pa man ta, rehabilitation. So amo pag yung gilantaw katong mga hinanali lang nga mga matabang na dus katawhan labi na tong naguba yung balay mga kuano na mga magikatuto karon to after that katong rehabilitation kung alin ra makagamit pa ta sa atong pondo sa bago. Okay. Before we proceed any further, ato na i-acknowledge diri sa Edgar Salonda. Good morning, Gar. Okay, thank you very much. Good morning. Good morning sa itong guest kayo na buntaga. Welcome sa Nakosampa sa laginasyon sa itong kapihan sa Dipolog. Yung laing Domingo. So, stay tuned. All to 11 sa itong kapihan sa Dipolog. Okay. Thank you so much. Tawayan na to kadyo si Mayor atong pakapihon kay arita sa ato ang taga-health, no? Si Ma'am Wilma Bulahan. So ni ana pod mi karon imbalik din sa kapihan sa Dipolog para this month we are promoting ning sakit nga goiter awareness week, and then also coming man ang deworming month karon for January, and then we have also a new program kabahin sa cancer. So actually ang mga media the other week among gipatawag para ma-aware sila sa mga monthly activities for the Department of Health or SLASBAR, Provincial Health Office. So, cancer, deworming, and goiter. So, pagkakaroon, atong i-relate ang atong sama na sa gingon sa atong mayor nga bago silang nabahaan. So, usually, ang atong mga sakit nga kuha nato dito sa baha. Kuman sa baha. Okay, yung leptospirosis. Okay. Yes. Dayon, ako muntang giawhag ang mga katawhan, labi na gyud katong naapektuhan sa baha, nga dili sila muubog. Kung muubog man sila, magamit og butas. Unay mga Kaya prevention. kalit na ang baha, labi na especially Labi na na naging dito, mahitabo, mangita kag butas, Bitaw. siyempre. Diba, in all practicality, Yes. mulangoy na jud ka kay Mulangoy ka. May butas, ano ba? So, Okay. unsa So kay sa among mga end, man? katong pagkahitabuag yun, ang among Provincial Health Office nagpadala og mga tambal nga doxycycline. So mautoy immediate medicine nga ihatag
Kay sama na sa giingon sa amo ang doktor didto nga once daw kuno naubog na ka sa baha, naa naman jud ka for prophylaxis mag-inom na lang jud og doxycycline. Otong gihatagan sila mayor dito sa RHU. Gihatag. By the way, palihog lang og explain sa mga naminaw tanto karon unsa po ng leptospirosis. Okay. Kanang leptospirosis makuha nato na sa ihi sa ilaga. Oh. Og naatay open wound nga musul mo sa tamo. Tulog ta sa baha, then at the same time nakalangoy ta labi na tong na lumos then nakainom musulod man gyud to. So na inom po niya ang ihi sa ilaga. So og naay mga open wound peligro siya nga mo penetrate sa ato and at the same time nakainom. So nakuha nato na tungod sa ihi sa ilaga nga naa sa na apil na sa baha. Then usa na siya ka mikrobyo nga gitawag nato leptospira. Mikrobyo ngalan gikan na sa ilaga. So ang aton tang giawhag nga ang nga tawo dili unta kaayo magbantay ta ba os kasagaran sa tong kabataan magsalom-salom man sila basta taas ang tubig, pero katong hitabuan nato sa manong sigingon nimo Ma'am Edith nga dili nato kalikayan kay disaster man to atong panahon na. So ako pong ihatag sa inyo ha ang mga sintomas, no, ug naa na ta anang sakita. Kasagaran sa ato ang mabati natay hilanat, chilling kanang magkurog-kurog, dayon nangihi ta nga mura og kanang tsa ang kolor. Oh, naano na siya ng sintomas ana nga pag-ihi nimo murag tsa ang kolor, mo na one of the symptoms. Dayon gawas pa sa labad sa ulo nga dili masabot. Naabot tay ordinary nga labad sa ulo, pero kana siya once maglabad imong ulo as in sakit jud siya kaayo nga dili nato makaya. And then at the same time ang pag avoid nato gikinahanglan gyud nato kay ug abot na siya 1 to 2 days ang fever. Ato nagyong-ingan sa tambal ug magpakonsulta sa doktor among gihangyo para dili mo lala ang yahang gibati ako. Okay, thanks so much. Balik ko kang mayor. Sa kaning pagbaha, siyempre, imong gihakot mga katawan to sa evacuation center. Dayon, until now, wala na sila sa evacuation center. Nakabalik na sa ilang mga tag sa kapanimalay. Dayon, unsa man po'y imong ikahangyo ngadto sa health, kay pag umanagi ka sa evacuation center, daghan mo ng mga sakit-sakit, ay maadto ba nimo mayor? Akong anak lagi gidinggi, akong anak lagi mayor, mo ni agi sa baha, mo ni mauna. So ato pa himusta ang kahiyon kay naaman taga provincial health office diri kay para makahibalo sila unsa gyud na nag-unapod nga suliran sa imo mga tawhan ilabi na katong nabahaan. Well, pagkakaroon noon, nauli naman sa karoon ng tao na Jod. So, doon na sila mga problema, matong sa health center. Then, ma-request mga sila, dagan-dagan, ma-request ang kapitan, visitation sa doktor na ito ma-request mo nila, assistance na join ang among pag-adto. Muna yung hitabo karoon. So, pag karoon noon, wala pa magugay na-report na mga insidente kamay na, pero katulad ba nga concern na tumugin sa health center. So ano yung katahan. So pagkakaroon nga wala pa yung daghan. Okay. Pangutanang gikan ni Edgar. So, dito nga, may nagdari na kapiyan sa dito. So, pwede nyo, pinibang katong maong last na hitabo, sagat-sagat sa inyong karera sa mga. Kung nabatoy pa yung mapulot ko na kadako o hitabo sa baha sa mga tayo. So far, mato widespread na ito. Sabi niya, doon na hitabo, plus flood, buhawi sa atin isa. Sakan, Concentrated lang sa kabarangay. kaya naabot ko siya sa sinto sa mga May baha gamay na po noon, yun na yung dako, na naabot sa lungsod sa munisipyo yun. Napangutana po nato ni Mayor Valicera, diri siya the other Sunday, kay out of sa hitabo, doon na siya nakita nga ngayong buhaton, yung anticipation kung bang gani, mahitabo ko man gani, sa ino sa lungsod sa Manukan Mayor, yung sa may mga pagpangandam, kung ikasod ni hitabo, gyapon kalikan kang hitabo naman yun, so doon ay posibilidad nga mahitabo og sudli, no? Kaya doon na tinatag ng panahon na.
pagkakaroon doon na ni plano drainage sa Pundasyon Job, dakong drainage. Then sa ibang mga lugar katoy karon sa Manukan namatay mga remote control gipang butang na. Pero sa to say katong una nga mga remote control na naguba portion. So karon doon naman tayo ipa-implement pa nga mga dugang remote control para makuha ang flow sa tubig. Wala mo pinagkonsuda niya mo no nga pagpunta sa dapit sa Manukan din nga flow kung kasog magba sa bukid. So far ang nakong subag kini sa ato di sana. Hindi din sa puno o original na Manukan. So katong hitabo sa Manukan karong bago pwede tubig sa ulan lagi to siya. Tubig sa ulan lagi to. Tumutali sa kusog sa buhos sa ulan. Na dili na coop up sa kanya. Karon po, pero actually sa niaging mga panahon sa kusog, ma-coop up man to sa drainage, pero karon po doon naman mga project nga implement niya gipagkalo tong ubang mga banas siwagan muna na doon ay pag-flooding. Okay, nakita ba nato nga ang Manukan po naglabo po na may mga construction karon sa mga bagong edifisyo sa Manukan. So, along with this mayor, kung sa baka consider atong panawagan or atong requirement mga bagong patigayon nga musunod sila des patakaran sa mga waterways, sa mga di masampungan ang mga drainage, intensibo bang atong panawagan ninyo mayor? Mo gina mo giko karon kini kakabay sa waste disposal. Disposal pa natalo gi sa ibang una mo kumagi karon nga isegregate o nya dili pa sa kasay panglabay mo na mo gi pahingusgan karon. Okay, thank you mayor. Okay. Mayor, like Mayor John Henrik Balister, among pagkutana, I'm sorry, I have to ask this question kay mo ginakabalo biya sa mga Pinoy nga mga politika ana. Wala ba nahimo pong issue dito sa imong lungsod nga dunay mga complaints ang imong mga katauhan dito nga mo reklamo nga mayor wa man mi atagi diri kay kontrapartido man gud mi nga nabahaan man ta miyo wala man mi taga diri sa mga food packs unsa man ni mayor nga mura pibihig man niya wala ba pud na siya nahitabo sa inyong lungsod. So far ko ba na wala man kay ang ako pagdala sa katawan gi angay na tanan wa ako maglanta sa politika political color gani wa tingong duman last election wa mo ko kontra. So tanan gyud so sa una pa gyud nga mga eleksyon nalagyan nga tanan ang ayon para at least kinahanglan mo gina nga ang katawan mo kupra mato tanan labi na gyud atong katawan sa tanan. Yes, importante na kay during disaster or calamities, wala man ay color sa politika, wa po na say religious groups nga kuan kitang tanan puros tao nga under God, no? So mo na siya importante pud kayo kay kasagaran gud hindayon nga wala tagay kay kontra sa politika, kontra partido. Awabang reklamo na dito. Okay, thank you so much for ana, no? Okay. Ang Rojas nahimo na siyang inila kay dito ang mga sports activities nahitabo, regional meet nahitabo, dayon unsa patuto ang mga activities sa Rojas? Jamboree, Boy Scout Jamboree, ana. Pero ibang kultahon, silingan pa sa Rojas o Manukan, pero ang Rojas may murag medyo ba nga kuan ba kanang nisikat-sikat only lang nabahaan lang karon, no? Pero ang Manukan mayor wa ba kay vision ana nga sa umaabot nga himuon pud nimo ang Manukan o kanang center silbi sa saka tourism ba nga destination diri sa probinsya kay murag daghan madagong mga caves diha, no, nga mahimong tourist spots, no, sa Subugan del Norte i-appeal, no, ang lungsod sa Manukan unsa may imong ikapasigarbo diha sa lungsod sa Manukan nga ang ayan gyud nato nga ipasigarbo sa gawas sa ato ang probinsya. Mabakay po. Bakay po na. Apil ba ang Manukan sa kanila, no? Sa economic zone? Apil. Actually, apil man ta. Gani na-picture sa mga Manukan sa Cebu nga magasin. Kaban sa cave, kay itamang taga sa cave. Libuton cave. Libuton cave. Napatay tawag Tulbong Falls para nga doon ay murag 100 million taga project concreting pinag dito. Tulbong Falls, asa man dapit niyo? Sa Mises, barang ano. Actually, murag boundary ito sa Rojas o sa Manukan. Okay. Then, kabahin sa ato, doon naman tayo balibad na po sa Manukan.
Di na po ito the biggest chicken sa kalibutan. So, daghan na kayo na diha. Oh, nagpa-picture. Ugaling lang ang usually ko naman gud ang kuan property sa province na dako kayo ko sa kuan nila. Mutang dito po lagi help. Oo. Actually, daghan kong gipangkuan sa manukan ng punga. So, muna nga kabayan sa tourism, ano ginapinusgan nga karon labi na gyud ka ng development sa dynamic project ongoing sa kuan Libuton Cave. Then doon na po tayo expansion sa atong boulevard sa Manukan. Then doon na po ito sa Tulbong Falls. So doon na kung karon nga project sa tourism sa national government worth mga 200 million talaga ongoing project. Follow-up question. Same question ako nung ipangutangan ni Mayor Galicer. Wala pa tayo reported na kung Mayor kaning illegal logging dahil sa atong kabukiran kaya daw mga kining mga lungsura kung ahit na magtanaw sa Dipolog City ang luluan higdan mga dagko kayo nga bukid no ang luluan ng mga lungsura so illegal logging and illegal quarrying small scale na nagdamit og nagamit og tractor nagamit og mechanized small scale wala pa tanan na diya Mayor. So far wala man sa kwa kay stricto na kayo sa illegal logging gani karon ang Sindo ang ato din nanas man utan gitagaan na do sa bahay nga ko Rosayas. so gitagaan na ako lugar diha Oh, grabe ka to. doldo sa Doon sa bahay. Oh. Nindot ka itong lugar dito nila. Yes, yes. Oo. How about San Anquarel? Pagkaroon ang nagtuaryo rin diha doon na may mga kan lisensya tanan. Oh. Small scale. Oh. Sa kana na gikan sa lagi permit ka ano mang gi-budget ang mga kan. I-require. Required. Okay. So, kuan karana mo na atong mga kuano sa update na to sa Manukan. Pero atong nahibaw-an usab nga diha sa Manukan dagha kay nang tuwa sa gawas sa nasod no. murag local ang economy diha gikan sa nasod ang kuano ga revolve diha no. How true is that Miro? Hangtod karon nagdugang mo na siya siguro kay namay mingon nga tuwa Chicago barangay taga barangay Manukan ko no ana ba? Pasalamat ko rin labi na itong sa abroad kay nakatabang sa ekonomiya sa Manukan. So ilang kita ba lagi ha, gani sa akong nadunggan nga di sa para ko sa mga bangko Manukan ko na dako ay remittance di ka sa gawas. So nakatabang ko na labi na sa economic development sa Manukan. Makita mo kita ito po nga ang Manukan ug wa pa pula sila di putali mo lambok ay sa makaroon nga kusog. Muna nga actually good sa Manukan business friendly na dito. Mo ginawang gibutang nga kung bunga mo invest sa gawas ako yung mamahon siya kay para mo dako mo lambo ang Manukan. So para lang sa taga Manukan sa sulod maglisod man ta nga mo dako layo man ang atong kita karon gani na dunay bagong investor da atong Emperor's Plaza. Ba? Dako kayo. So tingali sunod dinhi nakadungo nama si kanang atong bayiser di na po si yuta dito di na po dugay yan po na so welcome man tanan labi na gyud ako gi-promise ni kami business friendly ni mutabang ni para mo dako ang Manukan Lahat po tax holiday niya. lakas ni naman dili sa yon hangyuon mi dito kay kami po sulod man mi labi na sa mga improvements kabayan sa Manukan magkausap may meeting ni tanan sa ISB mo gusto nga bulambog yung Manukan. Kato yung gingon ganyan niya niya, ang Manukan, pinakadako ang remittance gikan sa mga OFW. Province-wide. Dili lang OFW, ang mga businessmen ko dito. Katong sa OFW lang, kaya nabawang ko ng Manukan, madaghan kay tos gawas gid ang Manukan. Muna isulti sa manager sa una sa bangko. Ang Manukan. Sa ila ko nung dyan ko, kinakaroon ko, mas dako ang remittance sa taga Manukan. Okay. Na istorya mo po nato na din sa Dipolog wherein taga-bangko po itong nakuhaan na to o kanini ang reaction kay ngano daw malls are coming in Dipolog na may mga dagkong industriya din ang Dipolog was rated number 2 in remittances so mga OFW so doon ay power to buy ang mga taga Dipolog so mabuhi kung doon ay mga dagkong businesses
to be established in Dipolog and a kwanto that is the presence of mga banks din sa Dipolog because of these remittances. So now na usa sa nakita daw. So kung muna yung scenario po sa Manukan, mas probably musaka ang Manukan pag-ayo in terms of business. Kaya na kayo nakaigin nun ay bagong business na pag-coming, so mas madaghan pa ni. Kaya totoo po natin na matigdan po ang Manukan, medyo dragging kaya ang development niya sa business, no? Yung sa babayanan man unta siya. Kaya kayo nakita na po ang kalainan sa Manukan niya. Okay. Alis ako sa Greater. Kay kita hadlok tayo ni no, labi na sa itong mga kabataan kay kanana ang kining Greater, wala man ay pili, bata tigulang tambok niwag man ni kulang man ka sa sustansya. Mao na ang kauban po nato dere si Rose Gonzales sa nutrition officer sa Provincial Health Office. So Ma'am Rose, sa inyo karong study, sa inyo karong data, no, data sa lalawigan sa Buanga del Norte, asa man ang dako o prevalence nga dunay mga greater, mga kabataan ba o mga dagko unsa nga mga munisipyo lungsod diri sa atong lalawigan sa Buanga del Norte? O naa ba po'y coming po nga operasyon sa greater kay para po makahibalo po to ba mga concern nga kuan kanana ang libre nga operasyon sa greater pohon? Okay. Kanang operation nga gikuan nimo ma'am, kuan kanang pili na siya dili na ta magmulat og kanang naang unsa ba kanang mission. Dili na ta kinahanglan magmulat tungod kay ang ato ang kanini ang medical center gikuan naman na ni Dr. Luayon sa una pa na ginegotiate na niya nga kada na ay mga pasyente o mga kanang naiggoiter nga kinahanglan na siya nga og operation, pwede sila moanha diha sa medical center, magpa-kuan sila, magpa-laboratory test, no, magpa-examine, kay anytime nga libre siya tanan. Asa tambal? Naa siya gitagaan siya diha ugan. Pero usahay lang, kanang naalay mga katong ilahang unsa nangalan nga para examination nila nga makulang diha. So mabalibaran gud usahay ang mga kanina ang pasyente nga moanha diha, pero naningkamot na gyud ang diri sa kuan medical center og si Dr. Luayon gud mismo ang nagkuan ana nga kung kinsa may pasyente nga moanha diha maoperahan gud siya. Dili na ta kinahanglan nga maghulat pa og mission, no, kay ang mga luoy bitaw ang mga kuan kanang ang ato ang mga constituent nga tuwa dito sa barangay pagida siya kanang naaman diha pagkahuman wala sila mahimo nga gakinang kuan magud sila wala sila kwarta nga ibayad pagpa-opera, so naningkamot si doktor na ma-accommodate sila diha. Kung sa kuan ma'am, kung sa kanang naang data sa mga goitero, no, sa ato ang kuan wala tay data gyud nga gi-report kada RHO or kada municipality. Pero last year gasugod mi og kanang naang iodine deficiency advocacy na ami gi-invite nga usa ka doktor nga kuan pa na siya espesyalista sa thyroid, si Dr. Chupilo San Luis nga sa Manila na siya nag-base. Nag-conduct mi, pero before ang himo na mga activities ana niya, mag-lecture muna si Dr. San Luis kung unsay mga consequences, no, anang naang kuan, anang naang kung kulang ka sa iodine, tapos mag-conduct siya og kanang examination sa thyroid. At anong na kuanan nga mas daghan kay out of mga 129 ka kanang pasyente o kanang nagpa-examine niya, mukuan ta nag mga 60% nga naagid sila positive sila sa goiter. Gani katong among gikandak dili gyud the whole population sa usa ka especially kanang example lang tano sa Sindangan kay dako magina siya. So nga among nakuha dito is 200 plus lang ka mga kuan including na sa mga kuan kanang mga employees sa munisipyo. Nakakuha mi og kuan kanang naang 80 more than 80% nga positive sa goiter. Mo na ngay nana nakadako ang kuan kanang naang problema nato sa iodine deficiency disorder. Dili raman gud ta kanang naang kakulangon sa iodine, dili raman ta naka-focus sa
daughter. Mas naapay worse ana siya. Gani ka na siya sa nakita lang. Kung ang isa ka nanay o isa ka buntis nga babae kulang sa ayudin, nga gikinahanglan niya o sa bata, malagmit nga ang usa ka buntis makuhaan, no? Kanang na ang makuha ang bata or mataon mo gani ang bata na siya'y kakulangon sa physical, no? Sa physical o sa mental niya. Dili lang kay kuan, so malagmit nga kulang siya sa usa ba dalunggan, kulang siya sa ilong, ana siya no, physically kuan siya, dili siya physically fit. Tapos ang bata pag yun, kung kulang sa ayudin ang usa ka inahan, malagmit siya nga matawo nga kulang pud sa buot. Kulang sa buot. No, kanang gitawag nato og special child. Pero sa una og sumadahon gina siya kulang-kulang, no? Special child, usa na siya sa kakulangon sa usa ka inahan nga nagburos. Kulang sa ayudin nga gikinahanglan. Although consider na siya nga micronutrient, no, gamay ra gyud. Pero pinaka-importante na siya sa development sa bata, especially sa brain sa bata. Una siya nga ang inahan kinahanglan kumpleto gud siya sa ayudin kung magburos siya tungod kay ang brain sa bata kuan siya ma-damage, no, kanang og dili man gani, dili siya kanang naang kulang, malagmit nga bulok siya or mubo siya, dili siya katubo. That's why sa 2013 nga atong survey, ang Zamboanga Peninsula ang naanalay nagpabilin nga iodine deficiency disorder, no? Ang uban wala na, kuha na sila, totally nga wala na sila. O ang pinaka-worst pag yun, ang sa Zamboanga Peninsula, ang Zamboanga del Norte ang pinakataas nga kulang sa iodine. Dili na lang na siguro makuan kung asa nga munisipyo, basta dahil Zamboanga del Norte, kulang kita kaayo, no? Deficient ta sa iodine ang atong mga tao nga gikuan. O kana mo na siya nga nangusog gid ni advocacy on iodine, no, sa paggamit og iodized salt. Amo ginang gipangusgan karon, tanan gipanuroy namo during sa mga monitoring on sa mga advocacy during Buntis Congress. Amo ginang gikuan nga magamit og iodized salt ang mga nanay para malikayan ang iodine deficiency disorder tungod kay this coming 2018 mukandak na pod ang Food and Nutrition Research Institute bahin na pod aning ang kakulangan sa iodine. Maulaw na pod siguro tanong kami o kitang tanan sa Zamboanga del Norte kung mahimo gihapon tang pinaka-highest kay every 5 years man na sila mukandak. Sa 2013 kita ang pinaka-highest nga prevalence sa iodine deficiency disorder. Mahinaot mi nga karong 2018 mawala na ta anak, no, makuha na. Ngano mang nahimo man na sa uban nga probinsya, sa uban nga mga region, sa ato dili ba na nato mahimo. Mao na siya karon among gipaningkamutan nga unta ang atong katawhan maggamit na gyud og iodized salt, especially katungto ang mga buntis nga nanay. Okay, before muta na si Edgar, atong i-acknowledge diri ang paghihabot sa atong panelist si Mr. Robert Pinsoy. Good morning, sir. Good morning indeed sa atong mga guests sa Mutaga, si Mayor Eugene Caballero sa Manukan, Ma'am Wilma, si Ma'am Rose sa DOH Provincial Office. So, nindot ang atong topic karon kabahin sa ato ang kahimsog og sa safety. Labi na sa panahon sa pingulan. Good morning kanatong tanan. Thank you so much, Edgar. Pagtana, Okay, please. masibog ko ba na Ma'am, iodine is a micronutrient derived from sodium, no ba? So, hindi ba sa ato, we have a lot of mga lungsod na within the shorelines, no? Shorelines. Kana sila ba, pon gihapon, daghan gihapon nagkakaso sa, I think, wala mo ganang istorya na, manong ma-water man ka, alam mo ka nagtuyo sa dagat, na rich in seafoods, na sige kang nagkaon, alam na ang naamala, di makuha na to ang iodine, no? Some sort of micronutrient. Sa ato bang data, ma'am, ang dunay dakong kaso din sa atong lalawin sa Zamboanga del Norte are towns within the shorelines? Mostly sir naa sa bukid. Oo.
Pero dili ta ka-assure nga katungto ang tuwa sa coastal naa sila sa dagat, dili nato ma-assure nga kuan sila kanang naang makalikay sila anang iodine deficiency disorder tungod kay sa ato ang kuano sa ato ang pagkaon sa atong pamilya. Dili man gyud na kanunay bisan atong tan-awon no sa diha sa mga kabalayan, mga household nga naa sa dapit sa dagat, dili man gyud ta makuan nga always nga naa sila'y kinason, always nga naa sila'y mga seafoods katong guso, lato, no? Siguro sa usa ka semana may lag makakaon sila kausa no? So, ang ila lang kanunay bulad o bisag naa sila or isda nga ilang gisugba or giunon or giunsa dinha no. So, ang ato nakahibalo man gud nga ang iodine naa na siya nato makuha atong mga seafoods no. Like katong to ang mga guso, lato no o katong mga kinhason. Pero kung kuan ka kinahanglan gyud kuan nato makuha nato ang insakto no nga kuan kanang naang iodine content no nga iodine nga gikinahanglan sa atong lawas. Ang gikinahanglan sa atong lawas usa ka teaspoon nga iodine dili salt. Iodine na gid siya no per day nga kuan. So dili na to makuha kay pila ra may iodine content sa guso. Gawas og kada kaon nimo gasud-an ka ato no kada kaon na ana siya. Mao na siya nga giabaga nato og iodized salt. Iodine definitely is not found in the rock salt. Wala na sa table salt, wala. Oo, sa table salt. Ano? Kay, magduda mo kung uban nga there is a connivance between the government and the business center promoting iodized salt. No? Kay, ang rock salt that was a form of business sa mga poor people believe na coastal areas. Dayon, napatay di ani karon nga business because of this iodized salt. No? So, nagkawala. So, kung sabot sila na ang rock salt wala dila bitay iodine definitely makasabot na po siguro sila nga iani di dili connivance between the business of sa kanilian government. Dayon ato pong ipasakay nga pangutana importante na kay especially sa nga dili dai panimo ganina nga dili basta-basta lang pud kada kaon nga naka itong mga gusto mga unsa to dito ano nga para makakuan sa to ang iodine deficiency. So ang kuan karon sa thrust karon sa gobyerno is to encourage the people to take iodized salt. Okay. Ang problema asa ning iodized salt nga mapalit sa mga katawhan kay usually palitan sa manukan si Mayor Caballero asa man ang maligya itong iodized salt nga para po yang ika-istorya sa mga katawhan nga kanina importante nga dili ta magka-bitter ana kay mo redown man pura dito ni Mayor kay ang unsa problema sa mga katawhan adto mo ginabudagan niya so magka-bitter Mayor nakoy bitter asa man tayo ni magpa-opera Mayor tabangin ni so kabalo siya na daan no og unsa pa prevention og ngadto sa cure nga nay magpa-opera dito di BBI ana-ana. So mo na nato pangutana asa mapalit sa ato mga kaigsuonan katawhan kaning iodized salt. Ilabi na sa mga bukid kay ilaag gyud ditong taon ginamos magbulad mo naman ang ilang iasin dito sa ilang mga ilaan mga pagkaon. So dabo na sila nga magkagutom. So ang importante ang gobyerno, ang thrust sa gobyerno pinagi sa health nga ma-provide ang mga katawhan og iodized salt na dayon sa dili lang sa kaduhan kundi siguro sa mga barangay health centers no barato lang ipabaligya lang sa gobyerno or sponsor ang gobyerno ipanghatag na sa barangay health centers. What do you think? Okay. Unang sa akong tubag si sir no. Okay. Katong rock salt sir wala pa gina siya actually wala siya dili siya iodized no. Pero kanang iodized salt gikan sa rock salt only nga gi-fortified sa iodine ang kanang naang kuan. Gani kanagong atong balaod karon unta kay murag more than 20 years na nang asin low. Nga dapat unta kuan na gina siya full swing na gid unta na siya nga kuano. Pero kanagong nga balaod murag wala pay ngipon gid nila. No wa gid na butangi og ngipon. Magtulod-tulod ang mga agency, no? Agency kun kinsay responsible ana nga unta katungto ang mga naninda og mga asin kinahanglan iodized na gyud. Especially kani sa Dipolog.
na may choices ang mga tao na ay iodize, na ay dili iodize. So ang uban, mayroon man sila nga ari ni sa dili iodize kay mahal-mahal ang iodize. No, which is gamay ra man kayo sentabo ra man gyud mo oy kuan ana no diferensya. So nga ato lang ana is ato gyud tagaan unta og hipon ang balaod. Ato gyud ang implement gyud na siya nato strictly implementation ana nga balaod para sa kaayuhan sa atong katawhan. Kaning sa imo ma'am nga kanang naang asa ta makapalit og iodized salt no? Na may daghan diri sa Dipolog na agi hapon. Pero ang pinakadako nga source ang atong kakuanan kapalitan to sa Zamboanga City. Kani ubang mga munisipyo kanini ang ako lang i-mention ang Liloy no. Tuwa na sila gakumpra dito katong ilang municipal nutrition action officer nangita gyud siya pamaagi nga makapangumpra siya sa Zamboanga ug iyahan ang giapod-apod sa iyahang mga BNS o BHW para nga mapalit usab dito sa barangay. Ang ato lang yung gikinahanglan ani gud ang kana namang gud nga naagid untay kanang naanipon ang ato ang kanang naang ayo kuan kanang asimlo nato, which is karon siguro basin og makuanan na kay bag-o naman ang atong director sa Bureau of Drugs bitaw, Food and Drugs bitaw. Si Ma'am Anit naman karon sa una magtulod-tulod man sila nga wala mi ana, dili mi ana, no? Gani ang ato ang mga kuan diri mga nagbaligya, mga dagko nga establishment nga namaligya asin wala sila lisensya. Wala na sila lisensya. Mo nagi kuan po di doktor nga unta makuanan gyud na sila nga na sila lisensya nga para nga ato gyud nang ma-impose kanang naang pagbaligya nila o nga wala na choices ang mga tao. Kinahanglan iodized salt ra gyud ang ilahang ibaligya. Okay, Edgar. If iodized or iodine is derived from direct salt, so pwede na parang makahatag pa sa katawhan natin mga public. Kalang instead of kanang salt ma-converted na into an iodized salt that is affordable to the people. Wala gina nga sa requirement pa na sa health nga tanang mga kalungsuran especially sa mga barangay nga diha available gid ang iodized salt kay alangan palitan mulugson paingon sa pasentro dayon asa sila mangita ana kaysa ang gobyerno na mismo mo dala na dito sa barangay health centers labi na sa mga kabukiran dali ra kaayo di ba mas dali man ang paliton ang ginamos og bulad kaysa iodized salt no di ba si Sir Robert Pinsoy na pangutana. Gisulti man kaganina nga ang usa sa cause nga nung dili gyud ni ma-implement ning mandatory nga iodization is kulang nipon ang balaod. Unsay pasabot nimo ma'am amo lang i-clarify na wala by provision ang balaod. Pag magisgot ay tag balaod unsa ning gipasabot national law or national law. So sa national law wala ba siya provision dito nga naay penalty? Sir, naagi na So, nakakuan na sa isa balaod. man dapat ang mo implementar ni ining maong penal clause sa bawang balaod. Pwede kita diri sa province then sa munisipyo. Kay ang munisipyo po na po sila ordinance ana na ilang gi-adapt sa ang katugtuang balaod sa kuan national. So sa ato pa national law dayon to be implemented by local Yes, sir. LGUs by Yes, sir. LGUs for example naman si mayor. So then ang imo pong na-mention gibak-upan siya og ordinansa. Yes. So sa ato pa naa na ba tay local maning kuan sa mga munisipyo ni mong gi-mention ma'am. How about sa provincial level? Naanata sir ana sa una pa mamita na amo ang pangita diri sa SP. Ambot og nakita na batuwin nga nag-request na to si doktor pa nga makita to siya kay para atong i-kuan siguro kung say mga kuan ato nga. Oh, napotoy penal clause. Na sir, natanan naka-mention. So, plansado naman na yung tanan. Punta, oo. Ma'am, no, kung buot lang yun natong ikuan, ang proper na lang yun nga course sa pag-implement ni Ana. O ang pagpahibalo po sa mga tigbaligya kay unfair man po nga mukalit lang implement sa penalty and then wala sila na-inform nga mag-start na kay for a long time, murag lax kayo ang implementation. Kuan man gud sir kanang naang sa diha kanang murag dili kaayo wala pa magoy nasampulan. Kuan nga wala pa nasampulan ani nga balaod kay mahadlok pod labi na sa mga munisipyo. Although kanang naang pulangko na sila gi-confiscate nga kuan kanang naang mga ginagmay nga kanang during sa tabo-tabo nila na sila confiscate pero pagkuan nanguta na sila asa nila ikuan
pwede ba mahadlok pud sila baka kuan sila kanang mabalusan o musong balik sa ila ha. Muna nga akong giingon ganina nga siguro karon nga naa na si Ma'am Anita, Engineer naa na diha sa kuan, basig siya maka kay balo man ta ni Ma'am Anita nga agresibo man to siya kaayo. So basin nga kani na magkuan na pud og meeting ang kuan kani sa province sa kuan ni Dr. Luayon, basig maato na gini siyang ma-plancha na gini siya paingon na dito sa kuan kanang naang sa ubos. Follow-up question ng date. Kay sa ato nakita, kita ang pinakataas ang rate, Yes. no? Then, ang uban, successful kayo sa implementation nga to the extent nga ubos kayo nila cases of iodine deficiency. So, pwede ba po natong mahibalaan kung unsay mga best practices nga ginahimo nila dito sa ubang mga lugar, nganong nilampo sila sa implementasyon? Okay. O nganong kita nahimo manon tang opposite? Nagkuan sila sir, nag-organize sila og Bantay Asin Task Force. Muna sila usa nga ilahang gi kuan gyud kanang naang murag best kuan gyud nila no dito sa mga uban nga kuan din. Murag naa gyud sila gi kuan gyud nga naghimo gyud sila og ang asinlo nga ilang kuan ilag yung gi-implementar na agyo na sampulan og kanang naang naka kuan og penalty. Dahil ang ilang task force sige gud silang ga kuan ga monitor ug naay parehaning sa kita gud sa una sir diri sa Pulawan naa namang gina kuan nga katong usa ka barko gud nga asin kang kuan pa to kan Dr. Molina pa to nga time pero ambot og naunsa kay kuan ato unsa kay nahitabo ato nga murag nawala ra man pudayon tungtuang nga kuan nga puro gito siya dili gito siya iodize nga kuan asin wa mi na kay balokon asa na gina siya dili pareha atong uban siguro nga mga kuan mga provinces mga region nga ilahag yung kuan gud ang ilahang Bantay Asin Task Force sa mga pantalan o katungto ang mga agianan bitaw pareha sa ato adiri kaning diri sa ato pantalan o so kinahanglan gud unta nga naagoy siya ikaw. Ma'am, subot nyo pasabot, ma'am. Dunay mga dili iodized salt nga nakasulod nga sa mga groceries nga gibaligya along with the iodized salt. Ha? Okay. So atong i-verify. Actually kaning iodized salt nga atong gisgutan duha man gud ni siya ka klase na industrial salt o kaning iodized salt. Ang kasagaran ron di sa Zamboanga del Norte kay daghan man tang mga negosyante ang dako nato nga nagbaligya mao ang industrial salt nga which is gamito nato sa machinery anang mga ice diha mo na sa mga machine sa mga baka mo na gigamit so mo na ilahang mo na dako then ang atong mga constituents barato man na siya puti siya o kanang murag sinsilyo ginihikapon so kanang kasagaran nga naa sa bukid barato na siya mao po na ilang gamiton nga gamuson so di man moingon ang atong mga tao nga palitan mig industrial ug iodized mo na una natong na identify nga palit ra mig asin and then kanang wholesaler sa mga merkado mupalit pug sila sinako diha pud sa commodities nga nagdak sinako nga ba palit mao na ilang gipambaligya ng industrial salt karon naapoy rock salt karon nga during sa amo ang monitoring sa mga among sanitary inspector sa merkado nga among sa provincial health office na may team po dito nga mag-identify og naabay iodine content atong rock salt sa merkado. So dito nakita namo ang uban na pero wala kapasar kay naamo ko na certain 13 unsa ka pila to ani na rows kanang para makapasar siya nga makuha nato ang iodine kinahanglan naa sa atong table kinahanglan 30 ang gamit nato. Actually, ang nasa merkado is only 13.5, 15. Dayon mainitan pag yun siya, pag abot sa ato, musamot mawala. So mo na ang exposure niya. So, mauna kasagaran, ibutang nato poverty, difference yun of mubo ang presyo sa iodized o sa
industrial salt is barato mo po na ilang gamiton sa ginamos. So, in totality, ang mga kasagaran, mga tao, maginamos. Ang mga pobre, gamit atong ginamos nga di pa iodized salt, samot nga ang katong kadaghanan, nagay diferensya nga less ang paggamit sa iodized salt. Duhangod ka klase ang iodized salt. Is there any program ma'am na sa ato adiri nga nag-educate ining atong mga producer o mga rock salt to make it an iodized salt? Diba simpod basta na lang ilang compliance o wala sa kabalupod kung sa technicalities o sa kadaghan una nga basta na lang po nila gihimo. Program sa tuwa sa gobyerno. Usaan ni ang DTI magpalon sila og katong maka-imagine mo anang magmasa og semento katong dako mixer. So maunay ipalon. Usually ang DTI karon na sila gi-share nga partners magudta in our program sa gobyerno. So na sila 100,000 palon nila willing nga mga constituents nga sila mag-produce og iodized salt. Then ila tong gamiton nga ipalit nilang mixer dayon sila na mag-iodize. Then ug naa sila ato, that's the time nga ang ato pong Department of Health naputay program nga mohatag sila sa iodine to that manufacturer nga nakakuha sa DTI. So DOST I mean nga mao'y makatabang so nay interesado pero daghan po silang requirements. So part na sa ihatag nato sa program. Then with the partner of DOH mahatag pud mi sa iodine. UNICEF na ang maghatag ana. Then Para na sa tanang kalungsuran. pwede na depende kinsay ma-avail. Pwede na nato ma-avail like ni Mayor na asay capacity ana. So mahimo nato na nga makaproduce ta og iodized salt in our locality. Katura sa DOST nato i-refer ang unsa ni kay there are tong nag-meeting ni atong sa una nga naatanan ang producers na ang DOH represented naapod ang DOST all agencies involved muramig nag-meeting ug unsa tong buhaton dinhi kay naabot man gud nga punto nga kita mo oy pilot area for research na pinaka lowest ang ato ang use of iodine. So Ayun. ato ang move. Yeah, sumpay ta na unsa ka importante ka mahinungdanon kini ang ato ang kuan advocacy bahin ani niyang iodized salt kay matud pagaling nag-explain ni Rose sa nutrition nga it affects the mental and physical health of a person. So bali gusto ta nga mahimong productive no ang atong mga katawhan sa ato ang mga dapit dapat gikan pagburos pa ana sa inahan gagamit na daan paano na siya sakto na siya intake sa iodine para dili ma-deficient siya da nga mapunta po sa iyang anak ang iodine deficient no. So bali ang bata na daan deficient na daan sa iodine so dili siya makatubo pag-ayo mentally or physically. So how makabot nato ang usa ka productive citizen kung dili nato atimanon ato mga katawhan ni ani. Kay siguro ang uban ani murag ignore bitaw kay di ba na pareha ng cancer nga mo tapot dayon dili cancer ha cancer nga sakit. Dili cancer kundi cancer no nga sakit nga may nito nga hala nga upaw siya nagkalit man na hugo siya diretso yang lawas tungod sa sakit nga cancer. Whereas kining iodine deficient nga kadang tawo or kuan guiter uban pa dili ninyo makita diretso pero tan-aw nimo sa mga kabataan nga bago mga tubo karon o daghan tong gingon ganina ni Rose Gonzales nga special child diha na dayon nga nagkulang kita sa nutrition sa iodine. So it affects our community kay unsa naman dayon itong kabataan daghang special child kay agi ani. So kinsa may mahimong natong lideris og madamlag, kinsa may mapuli ni Mayor Caballero o special child ay kasagaran, di ba Mayor? So we should take care also of our people, especially our children. So kitang tanan natay
atay kaakuhan nga atong tabangan ang atong isig ka tao bahin ini niya. So mo na siya. So si Robert Pinsoy din commercial ta para part 2 sa ato ang kapihan sa Dipolog discussion. Follow-up question ako ni ma'am sa bahin sa kaning asin nga butang ayodin. So nakita na to nga murag magbangga tani sa kultura sa naandan. Mao ba na pinakalisod nga usbon. Now, panalitan tungod sa scientific advancements ato karon, wala ba possibility nga ang iodine himuon na lang murag kapsula, murag tabletas nga imno na lang diretso nga di na iagi sa asin. Basin ba o pwede ra pud na siya and then masulbad unya pohon ang mga problema. Okay, sir. Nagita na sir. Pero atong gi-prioritize ang mga pregnant. Kay mura man gud og mga dagko kita, mga tigulang na ana. Naka-goiter na siya, di na gina nato wala niya gawas operahan siya no. So, karon ang Department of Health nanghatag atong tuang iodized oil capsule. So limitado ra man po siya tungod sa kamahal, no? Ang usa ka capsule ana I think 80 pesos. Pero ang itipod sa usa ka pregnant is one lang, the whole duration sa iyang pregnancy, no? So makatabang na siya, usa na siya sa makatabang. Mo na siya gihimo nga ingon nimo himong capsule, no? Capsule form. Pero kanang nga ang katungtuang dili pud siguro nato makabang nga tanan nagyod, no? Atong giuna ang mga pregnant sa akong giingon ganina tungod kay kanang na ang bata nga ilang giburos mao manay mutubo, mao nay mo kuana unya sa umaabot nga panahon. Mao na siya nga kanang na ang pag-atiman nato sa atong mga kabataan magsuano ning gikuano sa Department of Health kanang na ang giingon nga 1,000 days ni baby, no? Sa bata. Nga gikan pa lang pagtulog sa kuan sa sabakan sa usa ka inan sa bata giatiman na. So usa na siya gihatag, no, kanang na ang iodized oil capsule para ang bata protektado na siya inigawas niya. So pangutana lang ma'am, naana na siya ron commercially available na ba? Yes, sama sir. Kay basin pa man og ang atong mga well-off nga mga kaigsuonan, gusto na lang silang magpalit ana, ipainom silang ana kay one time ra man dai na. Yes, Then kaysa magsigi sila problema sa supply sa asin. So siguro option na lang pod ba nga basig pwede siyang available. Sa kuan siguro sir mura og naapa na sa atoa sa kuan UNICEF ra ang nagakuan kay dili man na siya diri sa Pilipinas. Sa laing nasod na siya gikan. dili ta kapalit commercially sa atong mga pharmacy wala pa. Gikan pa gid na siya sa kuan laing nasod. Mayor na murag doon na kay comment, Mayor? Bahin na nanaan sa imong observation? O ginalan na gani, mas may patali i-apila sa programa sa gobyerno nga mo procure na sa gawan. Anyway, kada LGU doon naman tayo funding. So taga-lanig asa mo ma-procure ana aron at least sulbat abot ini. May reaction kasi lang ha, guys. Sila ba na reaction? Pareha ko na ang pagpurga. Ngayon, na ko sa katauhan ko na dayon daritso. Genius man ng Pilipino. Ang PD man nato na it's just a transfer of technology and how we did it. Atong gamon din sa Pilipinas to make it affordable sa tanan kay yun ani nga gikan sa gawas only few people maka-avail na. Kana unta is the best way na tanan maka-avail even the poor people, no? Kung we can make it din sa ato locally, you know? Or basin po og mangitag laing source ba nga pwedeng makuhaan then i-subsidize aning sa kuan. Like for example, naman ko'y plano nga kondom, so kuhaan din ang kondom. Yung asin! Ilisa ng asin. Ilisa ng asin ang kondom. Correct. Yan ha? That's okay. So, marang interesting po ito ang imong suggestion na si Robert Pensay. At ito tanong Edgar para sa atong commercial and then balik na yung taon niya atong part 2, no? Pero atong ipahungong ang pangutana nato ka Mayor. Atong ipahungong ang pangutana ni mo Mayor. Tubago ni mo human sa commercial break. Kumusta atong peace and order condition sa lungsod sa Manukan kay mao mo gini katambayayong para sa ato ang progress and development usab sa lungsod. Dayon, kumusta po ang operation tukhang dito? Wala okay ra ba no? Wala ba kay mga adik-adik no nga syempre magkuan magitag kanang kinahanglan aware man ta sa ato mga katawhan kay
maka-isturbo man sa peace and order condition, makahimo ng mga krimen, kini pong mga addicts, no? Kung dili po ni sila ma-check, no, sa ato ang otoridad. So, Edgar, tubago na ni Mayor Caballero human sa commercial break. Edgar, go ahead, please. Okay. Sige, malagay. Kaya ko pangutana. Ako nang parila sa itong mga bisita, ako nang pasalamatan itong mga sponsors. Well, coach, ang ato mag-video. Ang Hotel Camila 1, ang second floor na kang function room, no? Sa second floor, kaya mo lang official venue sa kapihan sa Dipolog. Nata sa function room sa second floor, Hotel Camila 1 dahil dinawin ang pagkapihan sa Dipolog. Ang sibianan sa Radyo Mo Nationwide RNN, DXDR 981 at 24.1 IFM, o sa ato sab nga mga labi na ni celebrate ng dahil sa live streaming, no? Nga makita diyan sa internet. Ato sa pasalamatan natong Vice Gobernador sa Lalawigan, Vice Governor Atty. Simin O. Angeles, nga presiding officers ng Guliyang Panlalawigan. Dugang nato nga pasalamatan, mao ang atong presiding officer Patong Police, Honorable Atty. Julius Napikit, sa Guliyang Panlalawigan sa Banga del Norte. Ang J&P Fruit Nursery and Lumber Yard sa Barangay Lingasad, Polanco sa Banga del Norte. Ang ilang lumber yard na sa Barangay Galas ng Dakbayan, nagpalagyan Binumala ni Mr. and Mrs. Porfirio Necesario. Si City Councilor Honorable Atty. Junald Napigkit sa City Council de Palog City. Si Mr. Henry Chanero, ang atong Labor Attaché 1 dito na sa Dole sa Palo, Hong Kong. Iyon nasab ang Janus Marketing na adias dalang Tiason, itong Dakbayan sa Dipolog, hanggang sa Mangilan sa mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Wadampa. Janus Marketing, di pa niya gimala ni Putak Barangay Chairman Janus Yu, o matawag sa telepono na 212-1148. Mga pagtimbaya kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Pasalamat usab nagto kang Dapitan City Councilor Honorable Alimarlo Dagpin, City Council, Dapitan City, kang 2nd District Congresswoman Glena Labad-Labad sa House of Representatives representing Zamboanga del Norte, 2nd District. O paabuta ang dakong kalambuan sa Lalawigan Zamboanga del Norte, ang 138 Kilo Line sa National Grid Corporation ng NGCP na karong pila ka adlaw mahimo na kining operational. Nagdala dakong kalambuan sa itong lalawigan. Iyon masabag ipalihan kita ni Board Member Romilo Lee sa Segundo Distrito nga kapihan sa Dipolog Panelist ni City Councilor Atty. Ruben Ligorio, City Council sa Dipolog Panelist sa kapihan sa Dipolog. Kang Polanco, Vice Mayor Alfredo Baipit sa lungsod sa Polanco. Iyon masabag pasalamat nito kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated sa Lower Irasan, Rojas sa Banga del Norte. Kang Atty. Crescencio Impalpagin Jr. ang atong legal consultant sa kapihan sa Dipolog, o pagtibaya nga ito kang Mr. Vicente Pinanzon diya na sa New Jersey, USA, nga kanina nagmonitor sa kapihan sa Dipolog. Ibalo na siya kinsay absent, kinsay wala, kay kada why edisyon sa kapihan nga dili ni siya mahibalo kinsay naa, kinsay wala sa kapihan. Good morning dia sir, balo ni nagtanaw si sir karon sa itong live streaming sa kapihan sa Dipolog. Dugang usab nga nagpaliyo sa atong palaguban sa Tulmano o Tunang Kapihan sa Dipolog ang Metro Shoppers sa Rizal Avenue ng atong Dakbayan sa Dipolog. Metro Shoppers Rizal Avenue. Libre sa kita sa Dipolog City Institute of Technology, DCIT, sa ilahang Review Center. E masab ang atong kanhi Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University ni karon Undersecretary sa NAPSI. Ikanik 2nd District Congressman Atty. Rosalie Macoy Marinada. Nagpaliusap sa kapihan sa Dipolog ang one-stop water refilling diha sa Bagsakan Edad dalang Rani atong Dakbayan o kang City Councilor Marilu Yu Calibo, City Council sa Dakbayan sa Dipolog. Nagpaliusap ka na to mga kabubuton ang Ann Seafoods House sa Barangay Bara na atong Dakbayan ni Atty. Clyde Naong. Kalingan mansab di pa kita sa maayong kabubuton sa Dapitan Aquamarine Park, Dampa, pinagi sa one-stop o kaninian the best seafoods restaurant dito na sa Dapitan Aquamarine Park ang inituulang. O ang Gloria di Dapitan, sa Dapitan o Fantasyland, ang only theme park sa Visayas o Mindanao, gipalagiya
ni kanhi Congressman First District Manon Halusos. Mga kumibitila po na paliyo at ipanituban sa Pumunon, Kapihan sa Dipolog. Balik sa ating programa. Thank you so much, Edgar Saranda. Kaawan na sab nato karon gihapon sa ato ang kapihan sa Dipolog karong buntaga si Mayor Eugene Caballero sa lungsod sa Manukan, si Ma'am Wilma Bulahan, atong Health Education Program Officer sa Provincial Health Office ug ato ang Nutrition Officer sa PHO nga si Ma'am Rose Gonzales. Ato i-acknowledge sa paghabot ni Dr. Luayon, Dr. Eduardo Luayon, ato Provincial Health Officer to. Ato ni siyang patingugon haron nilawan nato ang ito ka doktor. Nasakpan na gyud ang maidlas. Sa dili pa nato patubagon si Mayor Caballero sa iyang atong ipaungong pangutana ato nang pangayuan og greetings no si Dr. Eduardo Luayon. Good morning, Doc, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag sa tanan, binasa atong halandong mayor sa Manukan, si Mayor Caballero, ang atong anchor woman, ug si Edith, ang panelist, isa sa panelist, si Bert, ug atong PHO staff, si Wilma ug si Rose. Pag naminaw ko dito sa gawas, murag nagkainit manggod ang kuan. Murag nalimot ako sa mga programa, no? Pero i-try lang natin kuan kay bakasyon manggugug-unom ka bulan. Anyway, ako lang kuan, no? Kay masig maka-share na butag gamay nga informasyon. So, maing buntag sa tanan, labi na sa naglantaw sa live streaming, no? Og naminaw sa Kapihan. Sa DXDR, nakahook sa DXDR. Salamat. Thank you so much, Dr. Eduardo Luayon. Ug karon atong patubagon si Mayor Eugene Caballero sa nakauhong atong pangutana ganina before the commercial break. May kalabot ta sa peace and order condition sa lungsod sa Manukan o ilabi na sa Operation Tukhang sa atong mga kapulisan kay matud pa kini ato ang programa no centerpiece program sa ato ang presidente sa Pilipinas si President Rodrigo Roa Duterte kini man yung iyaang war against illegal drugs. So, kumusta ang lungsod sa Manukan, Mayor Eugene Caballero, please? So far, ito sa Manukan, peaceful man ang Manukan. Gani, mo magina mong gimitingan. Sige, actually, sige yung gamitin ko sa mga, sa police, sa Peace and Order Council natin sa Manukan. Bago lang gani may launch sa Masa Masid, sa Manukan, itong pizza by 19. Mamayan ayaw sa duga o katiwalian, no? Then, amo ginanggi, so far pa karon nataw mga 388 kabuok na surrender rate, no, sa drugs niya. So far pa karon nataw unsi ka barangay nga drug free na yun. Then, lately bigyan mga karon lang wika murag basig na kompleto na bebiros ka barangay. Kay amo mo ginang gipahingusgan, no. Salamat po sa atong hipi nga kugihan kayo, no, si Inspector Ganya. Kung sa mga kapulisan, kami na yun kayo pinasasige sa kada barangay na sige po namin diskutan sa among peace and order meeting kung sa mga barangay captain na nabina. Kami itong bag-ulang nga, ipatawag ang mga mayor sa Manila ni sa ato presidente, diskutan mo na ako pong girelay nila tanan. Yung meeting ng mga pulis, yung meeting na kong SB, tanan. Kung sa gisulto dito, ako yung girelay. Kaya para yun na makibalog islag unsa di tuming nato ni nga kinalat husgan nato kay actually ang kalambuan sa usa ka lungsod kinalang gud sa tradisyonal peace mo sa so muna nga pagkaroon so far may na salamat sa atong hipi og na katangan namo yung gi-involve no katangan karon kay sama-sama si gayon namo among itagag parte ang mga pare mga pare, pastor, yapil naman dito. Kaya gabi na sa puhon inig panya ba, inig pag-inig sa pagsimba, yapil nila dito. Humili. Humili nila. Muna nga, ginbo ginamang katawan doon, magpakabana gayon. Kaya kung sa ilang malantawan sila masilingan, report ba yun? Kaya atong mga produkto sa mga kanya, di lang kailap din mga wala. So far, may maglakaw karon.
Okay, so wala po tayo mga kwan niyo no di pas adang uban pangitan sa lungsod Sindangan daghang gipang tukhang nga wala mailhi kay riding in tandem ana sa inyo ang lungsod Manukan kaloy sa Dios wala ra po dinhi nga mga So far pangitaw. wala man kaya diya kay tingali ang atong katawan po hibalo na. So far ingon nga karon murag hapit na 100% no nga magtuod ang atong barangay. Kay balo na gid sila ato nang gikuan nga ayaw din mo di aron maglitay pa sa ubang barangay nga ayaw yung sa pareha tama. So kinalan di ta magbuhat og mga kuan. So it's good to know no. So ug walay mga addicts maayo kay walay mga krimen nga manghitabo sa usa ka lugar. So kay wa may mga addicts focus ta sa health. Okay. Maayong panglawas, especially so nga naa karon ri kauban po nato si Dr. Eduardo Luayon. Okay. Doc, sa ato ang probinsya karon, unsa ang priority nga health programs under Provincial Governor Roberto Y. Oy nga inyong i-implementar sa inyong opisina sa tibuok lalawigan sa Buanga del Norte. Kay sugod man ta karon, January man ta karon 2017. So unsa kaayo ang priority health programs, Dr. Luayon, please? Daghang salamat din. Actually, last January 3, ni Cortes Ipolgico ni Governor, ang iyag yung marching orders is pag-implementar sa mga programa sa Department of Health. No? O gina siya, if I may exactly recall, no? O gina iyang giingon sa ako. Ngayon, kanilaging issue sa drugs, kay dako man po kayo siyang problema. Lakbitan natin itong sa iodized. It would be, siguro sa ako, no? Mas may patundulay pusher sa iodized salt. Kaysa Sabi na po illegal sa na drugs. pusher. Iodized salt mo lang nga pusher. Nakakita ako to, na-mention din ako to. Pero bago yan ha. User sa iodized salt. Munta na siya itong ikuan. No? Or pusher sa user sa iodized salt. Ang sa drugs, no, nakita na ako kay na-mention mag itong gobernador. Naging siya order sa amo nga mag i-strengthen ginamo ang advokasya kabahin na sa droga. No? So, muna usak ka, dako kayo na murag matawag na tugtol order, no? Kay kaniman po pinaka kuan yun. Siguro di ko ingon nga sentro yun sa atong kuan sa national government, pero murag makonect man nato tanan ang problema, no? Sa pamilya, sige tag madungog man ginato si Presidente Digong, no? Unsa iyang gustong mahitabo kabahin na sa illegal drugs. So, moto nga kami sa health, no, dako mag-emi part na gid mi sa kuan, no? Actually, ang problema sa drugs, no, ang pinaka kuan gid ana DILG, Dangerous Drug Board, PDEA, PNP. Kami sa health mo musalo sa mga dapat i-rehab. Kaya mo maghitabo karon ang nationwide, no, dili gud preparado ang health sector. Wala man gud tayo pinakadoon nga drug rehab na pamas Davao nas Dili sa Buanga del Norte, sa Buanga wala yung mga City. plano ang Sindangan, rehabilitation center. Okay. Doon ay groundbreaking na daw dito sa dapit sa Misot, doon sa jail ba na siya, Sindangan Jail, na ay 20 million funds gikan kang Congressman Labad-Labad. So, muna nahitabo karon kay kanitong usa ka drug addict, mubalik man gina siya gamit ni surrender tuod siya dito, no, ni pledge siya unsa ba na siya nga paagi, pero naman gitahin nga mubalik siya dito. So it's a challenge for the rural health unit health personnel to identify these particular individuals nga sila duly guided sila nga kinahanglan katong ma-rehab, i-refer yun sa mga rehab centers. Ang problema karon kay sa Zamboanga del Norte wala pa man tay existing functional rehab centers. So siguro kung mahumanang plano sa DOH na drug rehab centers, treated to, ma-rehab to mga drug addicts, then pagawa sila, mas maayo ginunta. No, dako kay na siya tabang sa
sa kausa sa atong halandong presidente o sa atong gobernador nga ma-drug free gid ang atong probinsya. So sa kantong kabayan sa mga programa daghan gid kay na sila no nga i-prioritize sa atong gobernador dadto YUI katong gina-mention katong communicable diseases like HIV/AIDS, TB, etc. Kanang non-com diseases, lifestyle diseases, dako man po kayo nag-impact, hypertension, diabetes, kanang cancer, no? So, kung tutukan gini ayo, murag busy gini atong mga health program coordinator sa Provincial Health Office, no? Kanilang IDD sa GOICAD, dako kayo na siya nga programa, no? So, kami sa PHO, maski gamay ra mga staff, gamay ra resources, no counterpart lang gud ang munisipyo sama sa munisipyo ni Mayor Caballero, no, na adiha si Dr. Alonso, no, down to the barangay, no, sa barangay diri po ta sa taas sa amo sa hierarchy ang regional health office dako po kay tabang sa health programs. Okay. Okay. Last year, subsub on the previous years kanang medical mission sa probinsya. This time, this year, na ako na upcoming ta mga medical mission, but wala ba gabalik-balik tong uban nga mga lungsod o barangay nga suki ug unsa pay gisukian dito kay pangitan magbalik-balik ang usa ka medical mission. For example, ibutang ta dito sa lungsod sa Siayan kay purest man kuno ito sa una dahil na angat na sila so bali unsa na pud ang focus ninyo nga lungsod o barangay within that lungsod nga balikan po niyo sige po sa medical mission para matabangan pa kayo mga katawan ito labi na sa mga sakit nila. I would say na ang under sa kwani halang ng Gobernador Roberto Y.Uy na niaman isunod si Mr. Dante Bagarinaw katong konsihal, siya may in charge sa medical outreach karon. Siya ang point person, pero ang opisina nga directly involved yun ang Provincial Health Office. Inyong opisina. Kami na gadala. So, gusto ni Gobernador, pinaagi kang Mr. Bagarinaw na gamitin ginamo ang data sa health nga among nag-gather. Like, kung daghang maloris niya nga barangay, sityo, dito nimo focus. Ang nahitabo man gud sa even sa previous administration, request naman ko na siya, no? So, ako lang, mag-coordinate lang ko kang Mr. Bagarinaw kung unsaon na mo yung pagpahimutang ang medical outreach nga daghan yun ma-benefited. Dili lang kay pareha sa una nga ang kasagaran sa pamilya yun kay mag-stock naman na sila mga paracetamol, mga antibiotic. Ang amon mga dalunggan sakit na lang tao na hubag na kay daghan kayong pasyente. Pero dili dito sila kasagaran tunay sakit. So, i-identify natin. Ganito na itong health data, ngayon, mag-coordinate siguro pa sa barangay, ma-identify natin kung sa dito pinaka-common nga diseases sa anong particular nga barangay, o pong i-deliver nato nga unsa nga serbisyo. Okay. So, atong i-connect doc na amang Yes. si Mayor Eugene Caballero in Manukan. Okay. Unsa man ang barangay diha, unsa pud ang health programs nga maka-focus mo diha panalitan leptospirosis ba, elephantiasis ba, unsa ba diha or goiter ba ng barangay daghan nana mo Okay. mga health data unsa pud inyong mga karon, focus. no? Manukan ta kay namas Mayor. Kuha na to. Like, wala pa yun may ingon nga naka-review sa mga data, pero ang murag na kuha na ko nga ang direction, paingon no, like, sa barangay Patunan, no? Naman ito yung Patunan, Mayor, no? Kasagaran niya, kapilarya. So, Patagan. Kapilarya, okay. Dili day Patunan. Patunan is coastal man. Sitio. Nakato ko dito, mga 3 times siguro, apiki ko ang dalan, no? Like, parang dito, agian dito, paingon na dito sa ubos. Daghan kayong mga kaso niya kapilarya kay, kasagaran sa mga constituents niya, mas madali magiging na magkuha pagkaon sa suba, kilaw. Kani nga suba, sumpay na po dito sa parte sa
lumaping ba sa Jose Dalman, basta wala po barangay dito nga daghan po kapilarya. O kung sa kanang barangay dito po sa interior. So siguro kung maglantaw ta sa kapilarya, kaning kapilarya gyud dili man ni siya nga anang adlaw o usa ka semana kalibanga kuan dayon. Chronic ni siya nga sakit. Mag-wasting ba magningang gyud ang kuan pila ka bulan. Munang dito sa Jose Dalman gi-hamlet o gi-gather na gyud ni Mayor Ferreter ang mga pasyente sa lumaping gipang kapilarya. Nadalos gina siya stool exam. Kita gyud nga na positive sa itlog. Gipang hamlet dito gi-gather, gi-instructional, advokasya nga dili na mukaon ana, giayudahan, gitambalan. Mao po hitabo sa siyayan. Gi-gather po to ni Mayor Flora Villarosa ang mga limunupyo nga nagkakapilarya. So narihab niya to, pero naagahapon mo balik tungod kay wala gina. Naa siguro ubang ahensya nga mosulod mo introduce og livelihood o laing pamaagi sa agrikultura aron masustinar ang ilang pagkaon dito. Okay, reaction coming from Mayor Eugene Caballero. Actually, magunay problema sa Patagan. Gani, bago lang po mi dito, gikan, giuban ako sa doktor, naghatag ko ng mga kuha dito. So, pagkakaroon dyan, ang Manukan, naghatag ng mga kuha dito, mga toilet bowl, 1,000 pieces dito, hatag na mo. Unya, ito mga, mula gina nga, karoon po, pasalamat ko ni Governor Uy, nihatag siya, ang gyang niya dito nga, water system, tubig, may problema ko dito, tubig hugaw, muna nga, karoon, put kaming na ni-implement dito niya. Panagin mo na yung problema kay pinalaging mga ulang. Actually, dibuhat mo na namo dito. Gigado sila patambalan, naayon na, nakugasto ang province o ang lungsod dito sa hospital. Pag kumana na balik dito, after pila ka, simana may balik na pong taon. Kaya mo nagyapon ka, mga magigapon sa one. So ba, muna nga, among ipintahan di pagi nga, doon ay livelihood lagi. Then, number 2, katong ilang patubig ng water system. So, forthcoming, doon ay dihatag si Governor nga 3 million para pipeline. So ako lang i-emphasize po no kay mo po ni programa gyud nga dako kay impact no kaning water environmental sanitation. So sa second nga termino ni Governor Uy nang hatag ni kita og toilet bowls. Dili lang na siya nga basta-basta lang hatag lang. We make sure nga doon na counterpart ang household. Kaning atong mga PhilHealth members in SDS members naman na sila ayuda sa national. So hindi man sila kapalit og kabilya, simento, no? As counterpart or kung atop lang man ganon, siguro mga kugong grass lang pwede na, no? So mo na among sukat pa na gito sa paskisa miaging administrasyon hangtod karon kanang gitawag nato environmental sanitation kanang usa ni siya water, no, and environmental sanitation. So na lakbitan man ni Mayor tong water system, tinuod na ang PEO magigadala ng pag-establisar o pagmugna o water systems sa ka barangay. So mosulod pud ang PHO pinaagi sa among mga sanitary inspectors, sila tong mag-decontaminate sa usa ka water system nga na-establisar. Primero magkuha water sample sa mga SI, padala sa Sambuanga del Norte Medical Center, ipatest kung unsa nga kung di ba ba'y coliform, kagaw o wala ba. After that, i-chlorinate na dayon ang kanang water supply, water source. Kaya aron potable na inom na gyud sa mga tagapatagan ng kanang tubiga, no? So inana gyud unta ang dapat mahitabo, no? Nga sistema nga ang katong beneficiaries gyud unsay kinahanglan gyud nila didto may mahatag sa probinsya. Malagi ito nga pagkakaroon among silbi gitawag sila ni gilikturan pinagi sa itong rural health unit. So sa amo agad sa Alonso Manukan doon na may mga kalibo na nahatag ito nga toilet bowl, simento, yan yung among gitap ng karang pantawid para mawagi sila matawag ining
matuluan ba dyan, no? Nga, o dili mo put up na ka na, naging hatid ko ba, no? Dili mo itaot na ikato patawid, ito ko sila taon. Kanang sa kuan sa social kanang municipal links nakandak man sila og monthly nga FDS secretary siya facility based FDS family development sessions dito giawhag ginako ang mga health personnel nga musit in dito kay captive group man dito sila wherein ma-discuss gid ang unsa gid nga priority programs health programs dito nga angay i-implementar, i-sustain gid nato sa ila like kanang toilet bowls o kanang pagtinor o pag-establish og kasilyas kanang simple nga hand washing mao na importante po kay simple ra kay na pero it will prevent infection no spread of bacteria or viruses simple ra kay na pero murag taken for granted nato no ba. So, kinahanglan dunay tubig. So, sakto itong ingon ni Mayor na dunay dapat water supply. Potable at that. Okay? Last question. Last question ito na upunit ko po gamay. Sa natago kalon nga pagbak o mga pipila ka mga kayonsulan din sa first o second district. Dari ko sa kong classmate, Dr. Eliayon. Ito sa inyo makita ang sa buwan mo din makita. Dok, kini gamay lang. We are happy ang dito nga din assistance na ang sa mga biktima. Especially sa inyong buhatan para sa health-wise, physical health-wise sa atong mga biktima sa latest disaster. Pero ang kayo nakita gamay. Because mostly ang affected mga less fortunate mo sa kwa yung mga bata. How about the psychological and mental trauma ang mga biktima? Wala magigay na siya ng mention. I-charge na lang na nato nga amaanad na siya. Wala na. But wala kayo ang mental o ang psychological trauma. Labi na sa mga bata. Hindi kasabot na kayo ito nagbira saka sa ato. Wala man kayo na siya natagayo pagtagad. Dok, sa ato ba Dok? Yes, kanang post-trauma, stress. Debriefing sa nga aspeto sa management sa sa ilabi na after a calamity. Part gina siya. In fact, naapod tayo mga personahe sa PHO nga na train aning murag post-trauma stress management anak bitaw something like that nga din ma-counselan no ma-advisean ang atong mga calamity victims ilabi na katong mga bata nga unsaon nila pag-cope up sa calamity no. So dako kay nag-challenge sa atong kuan karon ilabi na sa rural health units kami mo abag lang pud ni sa rural health units pinaagi sa pagpadala sa atong mga personahe sa PHO nga na train kabahin aning counseling na karon ang ako lang pong giawag sa atong mga policy makers no like katong sa Lord Irasa nakita maginamo dito na was out ilang balay. Pero ang pangutahan naman gud nganong diha gid sila magtukod og balay sa creek. No? So mingon sila nga so kinahanglan na sila relocate pero naagid sila sa danger zone. No? So mingon man ka classmate nga si Edgar nga katurag yung unsa ni na alaot katug yung mga less disadvantage o less kanang sa kuan medyo apiki gyud ang panimalay kay dito red town sila siguro was lay yuta ana no and ang kuan gid karon ang gikuan sa kanang gitawag nato sa LC Cup bitaw ang kadang mga balay dapat layo sa danger zone layo sa creek tapos kung mahimo duha ka andana ug sa ubang nasod siguro ana hilipad bitaw kidding aside kana ra gyud no siguro kato sila mapangitaan nato sila og lugar relocation site dapat ma-add to sila sa elevated nga safe nga lugar no og makita nato sa kung ano natin sa highway no na ay mga this way evacuation center punta na ko nagamit ba to kay tungod kanila lagi sa climate change no at the mercy man kita sa climate maginato ma-change like karon anapoy low pressure area siguro kaning pag-address sa climate change man gud ito usa ka ahensya di lang kay
ang local chief executives, ang national government, kuan man siya, agency, mag-coordinate good, like ang Pag-asa, mo, kuan gid sila, hatag gid sila timely nga advice. Ako nag-flooded ang atong major thoroughfares, ayaw pa kuan ang Pag-asa. So, ana ba? So, kulang kanang, siguro dili ta pareha sa Bicol region, mayor nga, isa lang ka alarm, wala na, nahaga na sila, kinibuto ng mayon, vulkan mayon. Inana sila ka alerto. Kung to think nga, din sa atong Zamboanga Peninsula, nag-atubang taog kanang solo trends nga, wala na i-predict nga, mo'y simba ko lang nga, mahatag o kuan sa ato, no? Kalamidad, nga major calamity, no? So, tsunami, earthquake, anak bitaw. So, sa kuan ako sa Triple SB, nakita nato nga sa 25 municipalities, pipila lang ang munisipyo nga dunay local climate change action plan. Kita kabalutan nga natin mga plano, pero doon na po sa implementation, maglisod ta, no? Mayroon tag plano. Ang in terms of LCCAP, kasagaran wala yung climate change action plan. So, gikuhit na po na itong taga-DILG, guhit po na akong PDRRMO, mo itong nagplano ni nga mag-conduct o LCCAP sa Triple SB. So, ang region, I hope na makaschedule na gid sila o LCCAP workshop kay aron doon ay kumplito nga plano unsa ang pag-address sa climate change, no? Okay. We have 10 minutes before we wind up our program. Doctor, last question for the Mayor. Nimo, Doctor, sa kadaghanan na programa sa panglawas, mayong panglawas sa itong gobyerno, national government o sa provincial government, o pinagani ang LGU ni Ana, naabot ay tambal available. Kaya basin yun nga, wa pa man maabti og tambal, tapos sa tambal na expire na. Dan reklamo rin yung mga tao nga, expired man itong tuang panghatag sa health kung sa Manila. Kana good nga concept, thinking, no? Murag na carry over naman guna. Pero yung panungkamutan din na sa provincial government nga ang tambal nga mahatag, no? Dito sa intended beneficiaries. Ug dili, wala di question nga, dili gina sa expired, no? Lisod magpug kayo mahatag ta tapos expired nga mga kung dako kay nag-issue. Remember, agdi warning, kaya isang, mauto nga kung kuno kay na-expire na kunong tambal, naghanap itong sa mo wrong info na nato na spread sa katawhan diin nag-create og panic, no? So katong deworming drugs by itself, kung walay sulod imong tiyan mo kuan gito, mo sakit gid atong tiyan. So kato siya nag-trigger og kuan kay wrong info man kun na-fed sa kuan through texting. So inana ka kusog ang unsa man na siya texting. Ano na ang media? Ang butang natong social media ba or print, broadcast, radio o sa TV, inana ka kusog. So mo nang sa among mga forum gi-imbita gyud ang taga-prensa, ang mga press people. Aron lang man pag aron makakahatag yun sila accurate information. Okay. So, kanang expired drugs, dili na nato na i-attribute sa kuana kay sa province, wala gyud nang hatag og expired drugs ang province. Okay, klaro kayo ito ha, sa itong naminaw, ayaw niyo pasangin ang province manghatag og expired nga mga drugs. Matod ba na ni Dr. Eduardo Luwayon. Okay, arita last question nga to sa ato ang mayor sa lungsod sa Manukan, si Mayor Eugene Caballero. Ang ato ang ira diya sa lungsod sa Manukan, ang 20% ana diya punta sa development, no? Oo. Dayon doon na po tayo calamity funds, doon na po tayo intelligence funds. Sa imong calamity funds, ingong kaganin na 2015 ang imong paggamit ron. Wala pa magamit ang 2016. How about sa intelligence funds? Kanang gitawag nato karon og confidential funds. Actually, gani giingnan mo ko na sa uban nga mayor nga nang mag-budget of intelligence, no? Actually, wala man gyud ko mag-budget intelligence. Ako lang giusat na dito. Kay para black and white ba, makita gyud sa man Transparency. Pareho ra mangyapon di nato ibutas sa intelligence fund, magamit mangyapon nato na. Kung sa atong purpose, so giagi ka pa ng mga pulis, mga kwanta na, no? Wala
pagkaroon ang manukan ba, may matog intelligence. Kaya gusto na ko black and white kita ito na. Okay. Last question pa yun mo. Kaya na pa ako ihata mo Yes. Kwan Mayor, interesado lang ko makabalo sa update na to sa katong disaster prone nga area na to sa may disakan ba to. Kaya for the past pera ka years daghan tong mga casualty. Kumusta ang latest Disakan? karon nga flooding dito sa disakan? Unsa may mga updates na to? So far sa Risakan, tingali na nakat-on sa Sanyagi, gawas itong usa ka tigulang nga ni labang lagi suba bisag kusog na kayo tungod siyang tabaw namatay pero gawas ito wala. Kaya katong sa una nga nahawan dito, wa na po namuyo. Wa nang balik. So that means effective kayong wala na. coordinate sa mga population. So nga na hopefully mahimo po ng case study model para sa uban po nga mga flood prone areas. Okay. All night nag-text mo na ako gipaulahi gid ni kaayo. Mayor, unsa day kuno kuan ka na unsa na? Simbol dia sa inyong manukan kay dako makuno ka namang manok di ana god. Dayon ana kay katugan nimong bisita gikan sa Negros sa Bayawan nang nahunong gyud sa manukan si Ariel ga drive kay magpa-picture gyud sa dako kay manok. Dito dayon mosulod na mosulod tos manok no day. Natay pwede to mosulod sa manok. Naay opisina sa Salud Tourism Office o ngano kuno na dako kay manok diha sa manukan. Unsa kunoy buot pasabot arang naa kuno mangitlog ba kuno imong manok diha. Kanang manok na to actually sa una gi-issue ko na ko lang sa una pagkaman ako pero ang among purpose ala to give meaning sa atong lungsod kay kanang manukan god actually sa una gitawag ng manukan tungod kay diha man god ang kuan sa mga manok sa una palikag manok diha man ang kuan tanan tabo di ka gipulog pa nga diha napita ang manok daghang kayo gani kanang atong manok nga pagkaroon diha the biggest chicken in the whole world hindi na kalang ko year of the chicken in the restaurant Unsa man siya nga klase nga manok? Unsa man ang klase nga manok? Ano, kabir. Unsa man siya nga manok, no? depende na ba pumiro itong ako sa una dito balik na po ko ako sa color na po para depende climate change ko pero basta kaya ang manok niya invasyon din na diya kita na ito nga kan so gani dagang kayo mga foreigner nga man na diya magpakunak o nga uban sulod kay amo mga gibutangan pa diya mga kwanta mga katubang mga karaan bitaw mga ka sa mga subanin na mga sa sulod mini museum diya sulod dahil diha ka kwarto na sa Ikaw pisina na kaunahon na, Mayor? daga na Kay may magkaibis tao nga concept. Imagine ka, dilabay mo, di ako kay manok ko hindi, pakudak ta. Ano ba? at least dahil lang manukan nga dahil manok na wala ay manok sa ituro sa kalibutan dako isang kaswa sa foreign countries kita na katong may manok na dako kayo Yaka fire rooster na taro, di ba? Kung may patsoy. So, timely kayo ang lungsod sa manukan nga naa sila'y dako, diya kayo nga manok. Sa atong imbitara itong mga katawan nga wala pa kaato dito, wala pa makapa-picture, wala pa makapa-selfie, ato mo ito sa lungsod sa manukan. Kay gwapo kayo dito ilang manok. Ang sulod ana day tourism office, no? Nga naa day daghang mga subanin nga kwan display sa atong culture. So thank you so much. Mga itong parting words and statements gikan sa atong mga bisita karobutaga, mag-una tagi ka ni Ma'am Rose Gonzales and Ma'am Wilma Bulahan and Dr. Eduardo Luwayan. Last but not least si Mayor Eugene Caballeros Manukan. Okay, so sa gihapon, akong iahag nga ang katawhan kinahanglan magamit kitag iodized salt gyud ang atong kinahanglan. Okay, Ma'am Wilma please. Okay, salamat sa pag-imbitar na po sa amo, Ma'am Edith, kay ang among programa willing hatag og updates for the promotion sa amo ang maayong panglawas. Inahanglan maayong paglawas, gwapa pa jud og gwapo. Okay, Dr. Eduardo Luwayan please. Naisgutan naman sa akong mga program coordinator sa health. Ang ako lang, this would not be business as usual, no? Sa atong health programs. Kinahanglan, we will hit the road running, kumbaga, no? Kung sa una, relax lang kayo ang mga health personnel nato. Dapat karon alerta kita sa lepto kung nabahaan ang atong area. Dayon, focus punta sa
non-communicable diseases, diabetes, hypertension, asthma, COPD, cancer, no? Kaya dako kay nag-impact sa atong katawhan. So, yatagan ako kuan ang atong mga health personnel 6 months lang. Wala ka silikon. Okay. Mayor Eugene Caballero, iyawan mo po tanino. So salamat kayo na sa pagbulita din karong buntaga nga ito sa atong katawhan sa manukan nakiusa ta kay gabing mahuswag atong manukan nga salamat kayo nga kaano ko dito nakihibawan ako daw nga libre ang papel sa dito no sa taga-manukan no katong mga tao nga karon pa nagkibalo ni dolo tabero no ang ganyan tabang ko na to ang province so kayo dito yan basta salamat o mag-iusa ta para sa kaswagan. Okay, thank you so much. Mayor, hinaatong pa nga mubalik kag gihapon diri na tay laing mga dili na ingon nga bahin sa kalamidad kundi progress and development sa manukan. Kanay daghan dito mag programa araw ng manukan ug ban pa no. So daghan kay salamat sa atong mga bisita karong butaga. First and foremost si Ma'am Rose Gonzales ang ato ang nutrition officer sa Provincial Health Office, and then ato Health Education Program Officer si Ma'am Wilma Bulahan, of course ato Provincial Health Officer 2 si Dr. Eduardo Luayon, sa ato mga panelists karong butaga si Edgar Soronda, si Sir Robert Pinsoy, and last but not least ang ato ang bisita gikan pa gyud sa lungsod sa Manukan. Ari gid siya diri. Salamat jud kayo Mayor Eugene Caballero kay last Sunday ang ari po diri nato si Mayor John Henrik Valucel. The other Sunday si Vice Governor Sinin Alvis Angeles Maputo ato bisita. Kay naka live phone touch kita ni Mayor Janihim no sa Sirawai, Gamar Janihim sa lungsod sa Sirawai. Sunod Domingo po nun, atong paluapon ato ang manager sa Philippine Ports Authority. Mangiskot dito sa pantalan ka mga mga barko nito mga dunggo o dahil na ito po kanog so kay manaman ta sa airport no, so mana atong ipaabot si Engineer Salvador sa to apelyido niya sa Dilina, Engineer Salvador Dilina ato ang manager no ay si sa Philippine Ports Authority diha sa Lapitan Port no. So daghang kay salamat kini sa EDF pahintito nung kauban sa ang inyong regular anchor sa Kapihan sa Dipolog, kauban ni Silbert Adriatico Dunduyano ang ato ang live streaming www.ironandipolog.tv.com, dayon click sa YouTube na diha atong Kapihan sa Dipolog kauban sa atong mga guest karong butaga. And then of course salamat nga to kang Tax Ilumba nga may dala sa atong tingog sa kanginan, DXDR 981 AM o 94.1 IFM. Dayon dito sa atong broadcast center to dito si Danny Leon, si Reggie Monera, of course si Mardy Libres, sa ngalan sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. To God be all the glory. Para nga atong tanan, daghan kayong salamat sa atong labaw nga makagagahon nga gihatag ko nato atong kinabuhi. Kung hipatsoy ko ng impa Dr. Eduardo Luayon, no? So, salamat kayo, Lord. Ining kahigayunan sa atong Kapihan sa Dipolog. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.